Viral sa social media ang isang nanlilimos na lalaki sa Maynila na kung hindi mabibigyan ng pera ay tatakutin niya ang pasahero sa jeep. Depensa ng nahuling sospek, nagawa lang niya ito para may maibigay na pera sa kanyang bagong girlfriend. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Tila pasaherong nakisabit lang sa jeep ang lalaking ito na nakuha na ng video sa bahagi ng Rizal Avenue sa Maynila kahapon ng umaga. Pero ang lalaki namamalimos daw sa mga pasahero at kapag hindi na pagbigyan, naglalabas daw ng patalimo ay speak at itututok ito sa mga pasahero. Ang modus niya is sasakay siya ng jeep. Ang titingnan niya doon is usually mga babae lang karamihan yung sakay. Tatakutin niya yung mga nakasakay na wala daw respeto, bakit ayaw siyang bigyan, gusto ba nila daw na may mangyari. Ayon sa pulisya, agad nag-viral ang post sa social media, nakita ang lalaking suspect sa video at larawan. Makalipas ang ilang oras, isang post ulit ang kumalat kaugnay din sa lalaki na nakasakay naman sa ibang jeep habang may hawak pa rin na patalim. Katuwang ang barangay, nahuli ng pulisya ang lalaki sa Severino Street. Na-recover mula sa kanya ang ginamit na patalim. Nasa kustodiya siya ng Manila Police District. Ayon sa suspect, nagawa niyang pananakot para may maibigay na pera sa kanyang bagong girlfriend. Nagagawa lang po para sa isang babae ko lang po. Kasalanan ko rin po. Inamin din ng suspect na dati na siyang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa pagsusugal at sa illegal na droga. Sabi naman ng MPD, nasampahan na ang suspect ng reklamong illegal possession of bladed weapon. Nakatakda rin mag-file ng reklamong grave threat at extortion ng ilang pasahero na nabiktima ng suspect. Kaugnay nito, nagpaalala ang pulisya sa publiko na maging alerto lalo sa pagsakay sa mga pampublikong transportasyon. Kung may mga ganito, call the attention of our police officers dahil aaksyonan namin at aaksyonan yan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anim ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng shear line. Base iyan sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. For validation pa ang mga nasawi na pawang mga taga-Palawan. May isa pang nawawala sa Oriental Mindoro. Aabot sa mahigit 100,000 ang naapektuhan ng maulan na panahon na dulot ng shear line na nagresulta sa malawakang pagbaha at landslide sa ilang lugar. Nasa mahigit 70 mga bahay ang napinsala o tuluyang nasira. 4 na lugar sa Palawan ang isinailalim sa state of calamity. Pagkatapos ng Mimaropa region, ang ilang taga Northern Luzon at Aurora naman ang pinaghahanda sa maulang panahon dahil sa shear line. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas hanggang matitining ulan sa Isabela. Katamtaman naman hanggang malalakas na ulan ang mararanasan sa Cagayan, Quirino at Aurora. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin din ng ilan bang bahagi ng bansa, partikular sa Visayas at Mindanao. Apektado ngayon ng shear line ang Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora, sabi ng Pag-asa. Hanging amihan naman sa Ilocos Region, Cordillera at Nueva Vizcaya, habang intertropical convergence zone ang umiiral sa Southern Mindanao. Inaasang makakapagbenta na sa mga susunod na araw ang ilang LGU ng bigas na 35 pesos kada kilo o mas mura pa. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, sa mga susunod na araw nga ay maaari nang makabili ng NFA rice sa mga pamilihan. Ito yung mga bigas na galing sa warehouse ng NFA ay maaari nang i-release sa publiko para sila ay makabili na at ito ay bahagi ng food security emergency sa bigas. Well-milled rice kung tawagin, ang mga bigas na ito ay 25% broken. Ito yung mga bigas na nakaimbak sa mga warehouse ng NFA na bahagi ng buffer stock na bansa pero binibenta na sa mga LGU at sa ibang government agencies sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated.
Binebenta ito sa LGU o sa mga government agencies sa halagang 33 pesos at ibebenta naman nila sa mga mamimili sa halagang 35 pesos kada kilo. Pero may ilang LGU tulad ng San Juan City at Camarines Sur na hindi na raw papatungan ng bigas at sasagutin na nila ang gasto sa pagbiyahe ng mga bigas kaya ibebenta nila ito sa halagang 33 pesos kada kilo. Sa ngayon, 67 na LGUs na ang nagsabing bibili sila ng bigas. Depende sa LGU, maaaring magkakaiba rin ang sistema kung paano ito ibebenta sa publiko. Sa Camarines Sur halimbawa, nag-set up na sa mga kadiwa kung saan ito ibebenta. Sa San Juan naman magkakaroon daw ng registration system para hindi magkaroon ng napakahabang pila ng mga mamimili. Kahit sino pwedeng bumili. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo nilang mapabilis ang pag-release ng mga stocks sa mga warehouse ng NFA para makabili na ng mga bagong ani ngayong nagsimula na ang harvest season. Rafi, sa kabuuan ay ang target 150,000 metric tons na mga bigas mula sa warehouse ng NFA sa iba't ibang bahagi ng bansa ang layong ibenta. Rafi? Bernadette, yung nabanggit mong amount, madadagdagan pa ba yan sa mga susunod na buwan? Rafi, yung amount, kung ang tanong mo sa akin ay yung bilang na 150,000 metric tons, yan daw muna yung planong ubusin. Pero maaari pa yung umakyat sa more or less 300,000 metric tons kung makikita nila na kailangan pa talaga ng additional na space para doon sa mga bagong ani na nagsimula na rin mamili ngayon ng NFA ng palay mula sa iba't ibang mga probinsya. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Sa mga mamimili po ng karneng baboy, ihanda ang inyong budget dahil wala munang itatakdang maximum suggested retail price para dyan ang Department of Agriculture sa susunod na 2 linggo. Sabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na pagkasunduan nila ng mga stakeholder sa pork industry na pag-aaralan muna ang lahat ng nagagastos mula sa produksyon hanggang makarating ang karneng baboy sa mga pamilihan. Titingnan din kung sa produksyon, pag-aangkat, pagbibiyahe o pagtitinda ba pwedeng pababain ang presyo ng baboy. Habang walang MSRP, maninita muna ang DA sa mga nagtitinda ng karneng baboy na lampas sa 400 pesos kada kilo. Sa latest monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila, umaabot sa 420 pesos ang kada kilo ng pork ham o kasim. Hanggang 480 pesos kada kilo naman ang pork belly o liempo. Mas mura ang frozen na kasim na hanggang 290 pesos kada kilo. Hanggang 350 pesos naman ang kada kilo ng frozen liempo. Ihanda naman ang budget ng mga nagbabalak bumiyahe sakay ng eroplano. Nakaamba kasing tumaas ang airfare sa Marso. Iyan ay bunsod ng pagtaas ng Civil Aeronautics Board ng fuel surcharge level. Mula sa kasalukuyang level 4, iaakyat na ito sa level 5 sa susunod na buwan. Ibig sabihin, magiging 151 pesos hanggang 542 pesos ang posibleng fuel surcharge sa domestic flights. Habang lagpas 498 hanggang mahigit 3,700 pesos naman sa mga international flight. Pagmahal ng jet fuel at humihinang palitan ng piso kontra dolyar ang mga itinuturong dahilan ng pagtaas ng fuel surcharge. Sa gitna ng election gun ban, arestado ang isang lalaking nakitaan daw ng baril sa Caloocan. Napag-alamang government-issued ang nakumpiskang baril. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawala ang isang construction worker matapos mahulian umano ng baril sa Barangay 176 Bagong Silang, Caloocan City. Ang 27 anyos sa lalaking sospek naaresto habang nagsasagawa ng anti-criminality operations ang pulisya. Habang ang kapulisan natin ay nagpapatrolya, may lumapit na concerned citizen, na may isang tao daw na lalaki na may hawak ng baril at mukhang may inaabangan at aligaga. Nakuha mula sa sospek ang baril na kargado ng mga bala. Sa imbestigasyon, lumabas na government-issued ang baril. Ngayon, nag-request kami for ballistic examination and kung kanino talaga nagmamayari yung baril na yun. Hinintay pa namin yung resulta. Para malaman natin baka yung ginamit ng baril na yun ay posibleng ginamit din sa mga insidenteng nangyayari. Inalam pa raw ng pulisya kung may kaugnayan nito sa dalawang magkasunod na insidente ng pamamaril sa lungsod. Pasado alas 9 ng gabi nung linggo ng pagbabarili ng riding in tandem ang isang lalaki sa Barangay 187. Patay ang 43 anyos na biktima.
Sa Barangay 178, pinagbabaril naman ng 33 anyo sa lalaki sa kanyang inuupahang bahay mag-alas 2 sa madaling araw ng Lunes. Nahagipan noon sa CCTV camera ang 4 na salarin na sakay ng 2 motorsiklo. Yung posibilidad na may connection, hindi namin na inaalis yung angulo. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin namin kung may connection yung baril doon sa mga nangyari. Nakakulong ang suspect sa Caloocan Police Substation 30. Nang tanungin sa kanyang pagkakaaresto, No comments. maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.